So, alamin natin ano yung reason kung bakit siya ipinanganak. Actually, si Jesus Christ ay na-prophesy yan sa Isaiah chapter 9, 6 to 7. So, it was prophesied yung kanyang birth and then yung kanyang death sa Isaiah chapter 63 ay 53. So parehas na na-prophesy ang kanyang birth and then ang kanyang death. So, basahin muna natin yung Matthew chapter 1, verse 21. Ano yung purpose nung siya ipinanganak? Pakibasa? Pasangaynan to ti may sa lalaki ket panaganan to ti Jesus. Agsipud tayo salamanan to dagiti tattaw na kadagiti basbason da. Right? Jesus Christ came to save His people. So sino yung kanyang bayan? He came to save His people. So ang Christian, sino yung kanyang bayan sa time na ito? So alamin natin kung sino yung bayan ng ating Panginoon sa time before His death. Sino ba yung tinuturing niya na kanyang bayan? Punta tayo saglit sa Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2 verse 11 to 12. Alamin natin, bago namatay si Kristo, sino yung kanyang tinatawag na bayan, dahilan na siya naparito upang kanyang iligtas. Ephesians 2, 11 and 12. Napansin niyo may dalawang group of people yan. The circumcised and the uncircumcised. Circumcised referring to Israel. And then uncircumcised referring to Gentiles. So dyan sa binasa natin, mayroong tinatawag na covenant people. So ang covenant people, ito yung nag-describe sa mga Israelites. Kasi sabi niya sa verse 11, wherefore remember that ye being in time past, Gentiles. Okay, ito yan, Gentiles. Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by that which is called the circumcision. So referring to Israel. So ibig sabihin, ang verse 11 and 12 na describe ng dalawang group of people, the Israelites and then the Gentiles. Ang description ng mga Israelites, sila yung tinatawag na covenant people. Tama? Covenant people. And then holy nation, chosen people. Then yung mga Gentiles, sila yung tinatawag na strangers. Okay, strangers. Kaya dito sa verse 12, that at the time, ye were without Christ, being aliens, referring to the Gentiles, without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel. Sino? Mga Gentiles. And strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Yung mga Gentiles. Ibig sabihin, sa time na ito, before the death of Christ, ang mga Gentiles, sila ay excluded, sila ay outside, without God, without Christ, no hope. Therefore, ang purpose ng Panginoon na ang kanyang iligtas ay yung kanyang bayan. His people. He saved His people at referring to the Israelites. Dagdagan pa natin sa Romans 5:15-8. Patunay na ang kanyang ministry nung siya ipinanganak ay nakafocus doon sa kanyang bayan. Romans 15:8. Romans 15 verse 8. Sige.
Basahin ko ng English. Mhm. ESV version. Verse 8, For I tell you that Christ became a servant to the circumcised to show God's truthfulness in order to confirm the promises given to the fathers. Yan. So, ulitin ko yung circumcision referring to Israelites, sa mga Israel. Ano daw? Sabi dito, Now I say that Jesus was a minister. Minister kanino? Sa circumcision o uncircumcision? Sa circumcision. Kailan? Nung siya hindi pa namatay. Ibig sabihin, nung hindi pa siya namatay, ang kanyang ministry ay nakafocus lang dito sa circumcised, referring to the Israelites. Therefore, yung purpose nung siya ipinanganak ay iligtas mismo yung kanyang bayan. Now I said that Jesus was a minister of the circumcision for the truths of God to confirm the promises made unto the fathers. Mayroon pa, Matthew 15:24. Matthew 15:24 na Jesus Christ was sent exclusively to the Israelites, to the lost sheep of the house of Israel. 15:24 ng Mateo. English, verse 24. He answered, I was sent only to the lost Only. O, di of ba? the house of Israel. I was sent dyan sa version mo, only to the house of Israel. Malinaw. Nung siya ipinanganak, siya nangaral exclusively to the house of Israel. Yung kanyang birth, ulitin ko po ha, yung kanyang birth, ang purpose, iligtas ang kanyang bayan. Yun actually ang purpose at paghaharian niya ang kanyang bayan. So siya na parito para iligtas ang kanyang bayan. Siya na parito para paghaharian niya ang kanyang bayan. Dagdag pa natin, nung siya ipinanganak, pinahanap ang isang sanggol, na saan ba ang King of the Jews? Matthew 2 verse 2. Matthew chapter 2 verse 2. Hinahanap, nasaan yung King of the Jews? Verse 2 saying, Where is he who has been born King of the Jews? Yan. And we saw his star when it rose and have come to worship him. Alright. So, clear. Si Jesus Christ, na parito, iligtas ang bayang Israel. Na parito, maghahari sa bayang Israel. Kaya sa time na ito, nung hindi pa siya namatay, ipinapangaral yung tungkol sa kaharian. Kasi nga, nandito na yung king, ipinanganak na yung king. Kaya, ang ipinapangaral nila ngayon, yung tungkol sa paghahari. Even the Lord Jesus Christ was preaching regarding the kingdom. Dito po tayo sa Matthew 4:17. Matthew 4:17. From that time, Jesus began to preach, saying, Repent, for the kingdom of Yan. heaven is at hand. For the kingdom. So yun po yung preaching for the kingdom. So, referring po yan sa kanyang dominion. Nandito na ang king, ipinanganak. Kaya ipinapangaral yung tungkol sa paghahari. At sino ang pinangaralan? Israel. Okay? Israel. Yun yung purpose. Dagdag pa natin yung pangangaral ng ating Panginoon doon sa Matthew 5:17-18. Matthew 5:17-18 nung siya'y nangaral. Verse 17, sige. Matthew
5:17, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Then 18. 18, for truly I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota, not a dot, will pass from the law until all is accomplished. Alright. So, yan, napansin natin sa verse 17, think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. So, isa pang purpose, ulitin ka, nung ipinanganak siya, para iligtas ang kanyang bayan. At maghari sa bayang Israel. Kaya ipinapangalan tungkol sa kaharian. At isa pang purpose, para ang kanyang tuparin ang mga nakasaad tungkol sa kautusan at sa mga sinulat ng mga propeta. Ngayon, sino ang pinaka-focus? Anong group o people ang pinaka-focus ng ating Panginoon nung siya'y ipinanganak at nung siya'y nag-ministry? Ito po, Israel. So, kung birth ang pag-uusapan, sino dapat ang mag-celebrate? Di ba? Kung i-relate natin sa tinatawag Christmas, Christmas, mostly birth yung di ba? Birth ni Jesus. Pero kung alamin mo ang pinaka-birth ng ating Panginoon, ay exclusive siya sa mga Israelites. Yan yung pinaka-mission niya. So, ngayon, ang talagang mag-celebrate, kung gamitin natin yung term na ganun, ay yung mga Israelites sa birth ng ating Panginoon. Bakit? Ang mga Gentiles ay ngayon ay nagse-celebrate doon sa birth. Kung tutuusin ang turo ng Biblia, pag birth ang pag-uusapan ay nakafocus lang dito. Kasi fulfillment sa sinabi ni Propeta Isaiah 9:6-7. Basahin natin Isaiah chapter 9. Verses 6-7. Sige, yan ay isang propesiya sa birth ng ating Panginoon. For us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. 7. 7. Of the increase of his government and of peace there will be no end, on the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it with justice and with righteousness from this time forth and forevermore. The zeal of the Lord of hosts Okay. will do this. So, napansin sa verse number 6, for unto us. At us here, hindi tayo ito kung ang context basahin mo ay yung mga Israelites. For unto us, referring to the Israelites, a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. So, ito po ay natupad nung ipinanganak si Jesus Christ. Yan po yung fulfillment sa sinabi ni Propeta Isaiah. So sinasabi niya at yun po ang fulfillment ng siya ipinanganak para sa mga Israelites. Dahil ang mga Israelites, sila po ay matagal nang nag-aantay ng king. Tandaan po natin, ang mga Israelites ay nakaptid sila sa iba't ibang bansa. Sa Babylon, una sa Babylon. Sumunod, nakaptid sila sa Medo-Persia, and then sunod sa Greece,
and then sa Rome. So yun yung time ni Christ sa Rome. Actually, itong Israel ay still under sa leadership ng Roman Empire. Kaya nag-aantay sila ng mayroong maghahari. At yun nga, si Jesus Christ ang kanilang long-awaited na king. Sa time na ito, kaso lang siya ay tinanggihan ng mga Israelites. Hindi totally tinanggap na ang Panginoong Hesus siya yung kanilang Mesiyas. Pero kung titignan natin, yung pinaka-main purpose ng kanyang birth ay maghahari sa bayang Israel. Iligtas niya ang bayang Israel. So yun po yung isa sa mga dahilan at tuparin ang mga nakasaad tungkol sa mga nakasaad sa loob Moses, sa mga kautusan at sa mga sinasabi ng mga propeta. Okay, so ngayon, nung namatay ang ating Panginoong Hesus, dahil hindi totally pinaniwalaan ng mga Israelites, siya pinarusahan. Pero ito din po ay fulfillment sa sinabi ni Isaiah sa Isaiah 53, 1-10 na siya mamatay. At sinabi din sa Daniel chapter 9 verse 26 na ang Mesiyas ay mamatay. So yan po yung fulfillment. Ngayon, nung siya namatay, ang isang reason, pag-isahin itong dalawa. Kaya after, dito po, nung siya namatay, and then, nag-resurrect, then nag-ascend. Yung dalawang group nito, pinagsama niya na lang, ginawa mo isa na lang na group. After his death, okay, one group. After his death, so, nag-open siya ng new program. Hindi lang hindi ito na program, kasi ito na program, Israel at saka Gentiles pinaghiwalay, kaya nag-open siya ng panibagong program na yung dalawa pagsamahin. At ito inireveal niya kay Apostol Pablo. Ang programa ay grace, hindi na tungkol sa paghahari ng ating Panginoon sa mga Israelites, kundi tungkol na sa grace, tungkol na sa work ng Panginoon dito sa cross. So, Apostle Paul received doon sa revelation niyo na sa pamagitan ng cross, ang dalawang group na magkahiwalay noon, pinag-isa. Basahin natin sa Ephesians chapter 2 verse 13 to 16. Pinag-isa yung dalawang group after the death of Christ. Sige. Ephesians 2:13 to 16. But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. For he himself is our peace, who has made us both one and has broken down in his flesh and dividing wall of hostility, by abolishing the law of the commandments expressed in ordinances, that he might create in himself one new man in place of the two, so making peace. 16? 16 and might reconcile us both to God in one body through the cross, thereby killing the hostility. So, pansinin niya, kailan pinagsama yung dalawang group? Before his death, during his birth, his earthly ministry, or after his death? Malinaw sa binasa natin, after the death of Christ. After the death of Christ, na ang dalawang group na dati magkahiwalay, pinag-isa. So, ibig sabihin, kung hindi pala namatay ang Panginoong Hesus, at natupad na siya'y maghahari sa bayang Israel, paano ang mga hintil? Nakuha niyo yung point, kung sakaling hindi tinanggihan ng mga Israelites, at ang Panginoon na tuloy na maghahari sa kanila, paano ang mga hintil? Kaya,
sa pagkamatay ng ating Panginoong Hesus, dahil tinanggihan nila, ang Panginoon mayroon siyang panibagong program na ang dalawang group dati ay pag-isahin na lang. So, ano ang kanilang dapat paniniwalaan para magsama ang dalawang group? Ito na yung paniniwalaan nila. Yung death, yung work ni Christ sa cross. Kaya nga dito sa binasa natin, inabolish niya yung wall of hostility, wall of partition, middle wall of partition. So mayroong wall of partition, ano po yung nag-divide yung law, at saka yung mga commandments, ordinances. So yun yung nag-divide sa dalawang group. So ang ginawa ng Panginoon, nang siya namatay, inabolish niya, tinanggal niya yung pader, yung wall na nag-divide sa dalawang group. Ordinances, laws, commandments. Nung si Kristo namatay, inalis niya, ibig sabihin Israel at saka yung Gentiles ay same status. Iisang estado nila. Okay? Iisang estado ang Israel at saka Gentiles nung si Kristo namatay. Tayo dito sa binasa natin sa verse 14, for He is our peace, who hath made both one. Ito po, He hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us, having abolished in His flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in Himself of twain one new man. So dito po, one new man. Dito sa time na ito. Hindi dito ha. Kasi sa before the days of Christ, ulitin ko po, ito yung pinaka-concern, pinaka-focus. Maging yung mga 12 apostles, yun din ang utos ng Panginoon na mag-focus sila dito sa mga Israelites at hindi sila inutusan na pumunta dyan. Basahin natin ha, para makuha nyo yung pinaka-mission nung hindi pa namatay si Kristo. Mateo 10, 5-6. Mateo chapter 10, 5-6. Hanggang 7. Kung ano yung kanilang gospel. Sige, 5 hanggang 8 na lang po. Hanggang 8. Ilocano. Imbaon ni Jesus kulikte sa kapulong itdua, kastoy timbilin na kanapada. Di kayo maglupan, iti uray sa dino, ang daga dagiti intel. Indong iti, uray sa dino ang ili, dagiti Samaritano. Ngem in kayo iti kadagiti napukaw, ang nero ti nasyon ti Israel. In kayo kasaba da ito'y, sila kayo pagarian ti langit. Kayo bagay nyo dagiti masakit. Pag-ungarin nyo, dagiti natay. Agasan nyo, dagiti kukutel ken, paksyatin nyo, dagiti demonyo. Ngayon, di nyo pabayadan ti ipayo. Okay. So, malinaw, yung mga 12 apostol din, ang utos ng Panginoon, sabi niya, dito sa verse 5, this 12, referring to the 12 apostles, sent forth and commanded them saying, ano sabi? Go not into the way of the Gentiles. Ito po yun. Go not into the way of the Gentiles and into any city of the Samaritans, enter ye not. Number 6, but go rather, ito po, but go rather to the lordship of the house of Israel. Nung hindi pa siya namatay but go rather to the lordship of the house of Israel. So yun po yung pinaka focus. Pero dito, wala nang ganon. Wala nang ganon po na doon lang kayo sa Israel. Mga ganon po na description. After the death of Christ, lalo na nung inireveal ng ating Panginoon kay Apostol Pablo yung programa tungkol sa grace,
Ayon sa Ephesians chapter 3 verses 1 to 3. Nung inireveal ang programang ito sa kanya, ang Israel at saka Gentiles ay pinagsama na. Okay, isang estado na lang. Ephesians 3:1-3, kay Pablo inireveal ito. Yung programa na yan. Ephesians 3. Kaya Sige. ito'y tigapuna asya ni Pablo abang ni Kristo Jesus, gapo ka na kay ahintel, karalagang iti Diyos. Awan dua-dua ang nadamag yun, abagay iti parabot ti Diyos, hinted na kanya dahil ito'y at trabaho, ang may paay iti pagimbagan nyo. Yung parangarang ti Diyos, pinalimig at lang nakit, pakamuna kanya. Nasulo ko iti nakabaga, isulat ko, iti nakasalitaan dito eh. Okay? So, kanino yung pinagkatiwala ang programa ng grace? Kay Pablo. Okay? Sabi niya, if you have heard of the dispensation of the grace of God which is given me to your word, how that by revelation He made known unto me the mystery. So sa kanya po ipinagkatiwala ang programang ito na ang Israel and Gentiles pinagsama. Idagdag pa natin yung Romans chapter 10-12 na ang dalawang group na ito ay isang group na lang. So yun yung pagkakaiba po nung siya'y ipinanganak at nag-ministry. Ang kaibahan lang, after his death, yung dalawang group dating magkahiwalay, ginawang isang group. Sige. Romans 10:12. For there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord is Lord of all, bestowing His riches on all who call on Him. Okay, kailan nangyari naging yung dalawa pinag-isa? After the death of Christ. Okay? After the death of Christ. Hindi po yung before His death magkakaroon tayo ng conflict. Kung before His death, pinag-isa niya ang dalawang group. Hindi po. After His death, ayon sa binasa natin kanina sa Ephesians 2:13-16, ay after His death na po, pinag-isa ang dalawang group. Ngayon, kung titignan natin ang pinakamahalaga para ang mga Gentiles maligtas ay dapat maniwala dito sa cross, hindi yung sa birth. Anong sabi sa 1 Corinthians 15:1-4? I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand, and by which you are saved, if you hold fast to the word I preached to you, unless you believe in vain. Hanggang 4? For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day in accordance with the Scripture, and that He appeared to us. Okay. So, ano yung gospel para maligtas ang tao sa panahon ngayon? Kasama ito, Intel. At maging Israel. Ito na po, the gospel of grace. The gospel of Christ's complete work. His finished work. Ngayon, kung aralin natin yung Christmas, kasi December, mostly Christmas ang nasa isip. Birth lagi yung napapakinggan natin. Ganun lang ba lagi? Hindi ba siya namatay? Bakit laging birth? So, sa atin, ng mga nag-aaral, ay dapat ma-emphasize natin, lalo na sa time ng Christmas, emphasize natin yung kanyang death, yung kanyang work,
yung kanyang ginawa sa cross. Kasi doon tayo nabigyan ng kaligtasan. Doon tayo naligtas sa kanyang ginawa. Okay? Doon tayo naligtas doon sa kanyang ginawa sa cross kung ito ay paniniwalaan. Pag sinasabing Christmas, laging birth na kanya. Ang naririnig natin, laging birth lang ng Panginoon. Kung birth lang ng Panginoon, sila lang ang qualified na mag-celebrate kung tutuusin. Hindi ito. Kasi tayo ay nagiging part lang doon sa program after the death of Christ na ang mga Israel at saka Gentiles pinag-isa dahil inalis niya yung wall of partition na nag-divide sa dalawang group. Nakuha niyo? Ganun po kahalaga yung death ng Panginoon. Basahin yung Romans 5:8. Romans 5:8. Ano yung emphasis doon sa Romans 5:8? Ipakita ti Diyos teet na kada kayo. Hindi mo nagbason tayo pailayon na tayo ni Kristo gabu kada tayo. Yan. Ito po yun. Ephesians 2:8 and 9. Kung ito ba'y tungkol sa kanyang birth. Ephesians 2:8 and 9. Nagapu iti parabot ti Diyos, may salakan tayo, uloon iti pamati. Sa anyo, may salakan ti bagiyo, nagapu iti inaramidyo. Tinsagot kada kayo, ti Diyos, ti panakasalaman nyo, tapno awang ti mga nangipasindayag iti daytoy. So, for by grace are you saved. Hindi po yan sa kanyang birth. For by grace are you saved through faith. Faith in Christ's finished work. And that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Yung sa birth ng Panginoon, ang purpose ay more on sa mga Israelites. Dahil tayo ay nagiging part lang sa program ng Panginoon nung nag-open ang Panginoon ng panibagong programa at kanyang pinagkatiwala kay Apostol Pablo na dapat ang ipapangaral ay ang tungkol sa biyaya or parabol, Acts 20:24. Siya po ang pinagkatiwalaan. Acts 20:24. Siya ang pinagkatiwalaan ng mensahe. Verse 4, but I do not account my life for any value, nor as precious to myself, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of God. So, sino ang nakatanggap para i-testify ang gospel of grace of God? Si Apostle Paul. Siya po ang pinagkatiwalaan, hindi yung 12. Okay, yung 12 apostle, ang pinagkatiwala sa kanila, yung pagtuturo sa kingdom. Pero si Apostol Pablo ay pinagkatiwalaan din. Pero ang gospel na tinanggap niya, yung grace gospel, hindi kingdom gospel. Ulitin ko, ang kingdom gospel, ipinagkatiwala yung mga 12 apostol. Ang grace gospel, ipinagkatiwala ng Panginoon kay Apostol Pablo. Magkaiba ang presentation. Bakit? Ang presentation ng gospel na ito, yung cross, yung ginawa ni Kristo sa cross. Ang presentation ng gospel of the kingdom, yung birth ng Panginoon na siya'y maghahari sa Israel. So magkaiba ang presentation tungkol sa kingdom, gospel at saka grace gospel. Ngayon, pwede ba na paghahalo ang kingdom gospel at saka grace gospel? Hindi po pwede. Okay, hindi pwedeng maghahalo yan. Kaya, anong sabi ni Apostle Paul sa Galatians 1:8-9? Pwede bang maghalo? Galatians chapter 1.
8 to 9. Sige. Ngayon mo da kami when may siya nga anghel nagkapo sa bilangit tinani kasaba kada kayo iti ebanghelyo may supadi iti kasabamin kada kayo may lunod kuma. Nasaw mi din kay ulitik manen ano adda mga kasaba kada kayo iti ebanghelyo may supyat iti inawat yon may lunod kuma. So, ayan, hindi talaga pwedeng maipaghahalo itong dalawa, kingdom gospel at saka grace gospel. Hindi pwedeng pagsamahin. Ang tanong, bakit pumili ang Panginoon ng 12 apostol? Yes, kasi mayroong 12 tribes of Israel. Sila yung representative ng 12 tribes of Israel. So, one tribe, one apostle. Pag sinabing 12 apostle, representing the 12 tribes of Israel. Kasama bang Gentiles? Hindi. Kaya, ang Panginoon pumili ng isa pang apostol para sa ating mga Hintil. Pakibasa sa Romans 11:13, patunay na si Pablo ang apostol ng mga Hintil. Romans 11:13. Sige. Verse 13, now I am speaking to you Gentiles, inasmuch then as I am an apostle to the Gentiles, I magnify my ministry. Yes. So, ulitin ko, ay sabi ni Paul, I am the apostle of the Gentiles. Ang mga 12 naman, apostles para sa mga 12 tribes of Israel. Si Pablo, apostol ng mga Hintil. So, ibig sabihin, since na siya yung apostle para sa atin, kung ano yung kanyang tinanggap na mensahe mula sa ating Panginoon, yun din ang ipapangaral natin. Closing prayer. Una po iti kalimanan, napepay sa magandyaman iti amin na paragong mo po. Nagyaman kami iti patinggan na paragong mo kadalangin. Tidak ito yung oras ako, da kami na kaya kaya sa mga ng mga bata iti sa taon. At dawat niya ako na lukatag kalit iti puso, piniisip mi no may kambiyag, bago ito yung kambiyag doon masasaon. No, iti kastar may kari kami ako nagbalik alito mo. Doon ako, kaya mga pamilya amin, dahil iti